Nag-celebrate ng kasalanan at pride ang municipality ng Pantukan, kaya naman pumunta ang aming grupo upang sawayin sila at bigyan ng babala na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos ang kanilang selebrasyon. Yes, once again, Happy Pride Month 2024, Municipality of Pantukan! So bakit nga ba kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos ang pag-celebrate ng pride? Proverbs chapter 8 verse 13. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Ang pag-celebrate ng pride ay katibayan na wala ng takot ang mga tao sa Diyos. Ito ang patunay na ang espiritu sa likod ng pride celebration ay hindi ang Diyos. Ang nangyayari sa panahon natin ngayon ay katulad sa panahon ng Sodom at Gomora. Ang mga tao ay nalulung sa kahalayan. Ayaw nang makipagtalik ng lalaki sa babae at ng babae sa lalaki. Judas 1:7. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod ay nalulung sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Ginawa ko itong video na ito kasi napansin ko itong truck na may nakasulat na flammable. Parang sinasabi kasi dito na flammable ang ginagawa nilang celebration. Nandito yung Sodoma at Gomora, yung apoy na hindi namamatay, at yung babala. Saktong-sakto talaga, simula dumaan sa amin yung LGBT community hanggang makalampas silang lahat ay nandoon yung truck. And I believe na hindi ito aksidente lang. Ito ay pinadala ng Panginoon upang magbigay ng babala para sa lahat. Ang parusa sa celebration na ito ay ang apoy na hindi namamatay, pero hindi gusto ng Diyos na mapahamak tayo sa impyerno. Kaya ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay namatay sa krus para talikuran natin ang ating mga kasalanan. Hindi siya namatay para i-celebrate natin ang ating mga kasalanan. Kung nabubuhay si Jesus ngayon, ipapako ba ulit natin ang ating Panginoon? Matutuwa kaya siya kapag nakita niya na nagpapatuloy tayo sa kasalanan? Ang Panginoon ay naghihintay sa atin na tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.